Kaya samahan nyo kung ano, mamasyal sa Makati mga kababayan. Dito tayo sa Makati. Kung ano yung ganda ng Makati sa gabi. Yan, medyo na-stop tayo mga kabayan. Samahan nyo akong mamasyal. Ikot-ikot sa taxi ni Kuya. Habang namamasada tayo. Ayan, Makati, De La Rosa Avenue. Nasa De La Rosa tayo. Ayan mga kabayan, De La Rosa tayo. Mamasyal tayo. Kaya to. Tayo boss. Casino Casino. Soler. Ah, Soler. May sakay tayo pa Soler. Bakit maraming taxing namimili? Ewan ko sa kanila sir. Tayo hindi tayo namimili sir. Jesus Christ. Diba? Ako'y hanga, wala nang matrabaho, mamimili ka pa. Oo. Sasabihin, matraffic eh. Abay natural, matraffic. Isa ka ba dito lupalop ng mundo dito sa Maynila na walang traffic? Nasa Maynila tayo, wala tayo sa Jesus Maria, probinsya. si po Panginoon ko. Sari-sari ng labas ng tao. Talo ako ng 4 milyon at saka 400,000 isang buwan. Oh, laki ah. Oo nga, hindi naman nakabangon eh. Malay nyo, Wala namang mabawi. magawa. Anong magagawin mo? Malay nyo po ngayon makabawi naman kayo. Ha? Malay nyo po ngayon makabawi. Ay nako, huwag mo na sabihin yan. Kapanawa na. Pag sasabihin sa akin eh. Sabi sa akin ganito. Saan pa tayo niya? Sa casino. Saan ako casino? Soler. Na-traffic. Go! Saan ang casino? Sa Soler. Dagdagan mo yung 100. You may go! Pangilan nakakontaksing na para nyo sir? Paapat. Ako lang ang hindi tumanggi, ano? Ay, ko lang dito. Siyempre. Okay. Ang hanap natin, Ang pasahero. ibig ko sabihin, kung ma-traffic, ay na-under naman ng metro, ay ano ba naman yun? Oo. Sus Maria Jose po. Mukha atang ayaw akong papuntahin sa Subalan. Talagang, ano to, napaka-traffic ngayong Oo nga, pero ang ibig lalong-lalo na Friday ngayon, uwian ng mga Oo galing sa nga, probinsya. pero ang ibig ko nga sabihin, kung ako ang taxi driver, ano ba naman ang area ng Ungkuan ay sigurado namang may mga sasakay dito. Oo. Hindi naman ikaw pupunta sa liblib na po na pagbalik mo wala kang makikuha. Wala kang maisakayan. Hinabi mo. So, kaya magandang duman. Mag-ayala na lang tayo, Itza. Tingin niyo po. Ikaw, nasa sa iyo yun. Gusto mo sa langit ko pumunta. Ay, wag naman maaga pa. Hindi nga. Bakit maaga pa? Gabi na pala. Bakit? Natatakot ka? Ay, hindi na. Doon din naman tayo papunta. Ayaw nga. Ay, bakit natatakot ka pumunta Kumbaga sa sa- langit? Una-unahan lang yan, Sir. Ay, kaya nga. Oo. Ako, para ko sabihin sa iyo, palibasa, ako'y walang pamilya. Ikalawa, may akaunti akong pera. Hindi mo naman sasabing wala. Ikatlo, gusto ko pag ako'y namatay, gusto ko pag tulog ko mamayang gabi, hindi na ako magising.
Yung huwag ka nang pahirapan. Oo. Ganun. At sasabihin pang, ay nako, pagkakaguluhan lamang ang pera ng wala na akong pakialam. Ilan naman ang anak mo, sir? Wala, at ako ay bading. Wala. Bading ako. Oh. Ano ang kasalanan ko para ako'y maging bading? Hindi ang sisihin mo yung magulang ko kung ba't ako'y ginawang ganito. Oh. Aking itinry ang buhay ko. Kung mantot ako sa babae, talagang wala walang magagawa. Talagang? Pag nasa loob, tikas pag nasa loob, binalambot. Ano ibig sabihin noon? Sus Mariosep. Tinry ko, baka ko na may mag-change ang akin. Pero talagang pusong babae talaga. Ay, sa pa ng pagkabata. Ang ayaw ko lang ay pag ako'y nasa publiko, gusto ko ako'y ordinaryong tao. Kung tayo nasa private, ay pwede na tayo maglandian. Yun na sa akin. At kasi ako, ayaw kong gumawa, dahil ako'y nasa building, ayaw kong gumawa ng kababalagan sa building. Kasi ayaw kong Masira. hindi ako ire-respetuhin. Ay, totoo yun. Respeto ang kailangan ko. Hindi ko. Kaya gustuhin ko man, kaya kong bilhin, pero hindi ko magawa dahil mawawala ang respeto sa akin. Ngayon po, ilang taon na kayo? Ay, tingnan mo nga kung ilang taon na ako. Magsabi ka lang ng totoo. Nasa mga 60? Isa pa, 66, gano'n? 82. 82. Mag-83 na sa isang taon. Kaya pag ako'y nalakad, medyo pahibay-hibay na ako para na ako lasing. Oo, medyo may edad na ngayon 82. Kaya sabi na ba't daw ako'y malakas pa? Sabi, kinalaman ko, inalam ko ako'y malakas pa. Pero ako'y nakakapagsolo-solo. Sabi na sa iyo, ang buhay ng tao ay aakalain ko ba nung ako'y nag-aaral sa Manila, ang unang subdivision dyan San Lorenzo. Wala pa ito. Wala. Puro pa ano tong Makati. Ay nako, yan puro kugunan yan at lubloban ng Kalabaw. Ang nakatirik lang dyan Insular Life, Rufino Building, at saka basta Lilima. Palibasay, nagtindigan at kuwan. Akalain ko ba ako'y mapatira dito sa Makati? Kung alam mo lang, umano ka na ng lupa dito, ano? Ay kaso nga, huli. Tsaka ikaw, ako naman nag-aaral pa lamang. Hindi naman ako Talagang hindi mo akalain yung lugar na to magiging sikat pala. Oo naman. Ay kugunan nga ito. Ba ako'y napunta dito, ako'y nasakay sa JD. Sa bus station. Makakalain mo lang eh. Sana marami-rami kang pag-aari dito, ano? Bilyon. Putang ina. Mga anong year to na, na develop? Na-develop ito. Ito, ang unang subdivision dito sa San Lorenzo. That was 1968. Pagkatapos mga 70, 71, yan, dumami na. Tapos yan na. Isa-isa nang nagtayuan ng mga building. Lalo na yung aking pinsan bumili dyan sa May Robinson, dyan sa BGC. Pag dumungaw ka, wala kang makikita, kundi damuhan. Ngayon, puro building na makikita mo. Di swerte ng pinsan yung nakabili ng lupa. Hindi, kondo. Bumili ng kondo. Paano ako magdadagdag ng 100 sa kanya? Ay matraffic.
Ay di lumaki tuloy ang aking kuwan. Oh, Babayaran. babayaran. At saka ang isa pa, ako, Nagkukusang nagdaragan. nagkukusang loob na Oo. nagtitip. Kasi ako 51 at 31 years ako sa Amerika. O tagal Nakasanayan ko ng magtip. Kahit yung mga waiter na magdadala lang sa akin ako, bibigyan ko ng tip. Saka siguro, maganda kasi pag binibigyan ng tip, yung talagang hindi namimili. Oo, ang ibig ko nga sabihin, at saka sanay ka na magbigay ng tip. O yung, ang mahirap naman kasi, yung nagpipresyo pa. Oo, ang mahirap dyan, pag ako'y pinepresyohan, lalong ako O, di ba? ikuan. Kahit At naman ako'y sino. pag ako'y hinihingan, lalong hindi ako nagbibigay. Nakaka-open kasi yung gano'n, nakakaboys. Oo. Ay ako'y hindi naman sa pagbubuhat ng sarili. Pag ako'y nasakay sa taxi at ako'y yung okay lang. Ako may nagbibigay ng Oo. medyo hindi naman kaaba-aba ang tip na Kasi talagang nakaka-open yun. ay at saka ang isa pa ay siyempre alam mo naman ang Pilipino, sanay naman ang mga yan hindi magbigay ng tip. O ano gagawin mo? Yung iba, hindi na nagbigay ng tip, galit pa, ano? Sinabi mo. Kaya sabi ko nga sa iyo, Nasa tao talaga yan, sir. nasa tao at saka ang isa pa, kung anong kinalakihan mo. Oo, totoo yun. Hindi naman, ibig sabihin ba kunyari, lumaki ako sa squatter. Sana yung mga, Alaman mo ba? ano naman, dapat, Hindi, huwag na nating, ano, yung tawagin. hindi pinag-uusapan yun eh. Oo. Excuse me, ang pinag-uusapan, sabi ng magulang namin, kayo ay pumili ng kaibigan. Kaibigan na magtuturo sa inyo na Na hindi tama. kayo ang magtuturo. Sapagkat kayo walang alam, doon kung ninyo matututunan ng inyong basta doon sa inyong mga kaibigan. Eh, which is true naman. Saka sabi nga noon, ang mga bata, isang sut-sut mo lang, takbo na. Ayaw naman, nung kailan. Ay ngayon hindi. Ngayon paluin mo, Nako, child abuse. magsusumbong, child abuse. Yun naman dahil kay Diba? Ligarda. Utusan mo, wait lang. Oo. Hindi mo pwedeng binitin ng kuwan, hindi mo pwedeng kuwan. Yun ni si Ligarda, nagpas ng long niya, si Gaga. Oh, ay ba't ka kami sagana sa bugbog ng mga tiya at kung kami paluin ng pispis yantok kung kami batukan ng magulang namin hindi ka susunod, papaluin kami ng tsinelas O ay bakit naman kami matino? Hindi namin pinabayaan ang aming magulang hanggang sa tumanda. Yan inasap sa mga pangaral. Oo. Ngayon kasi talagang sa Diyos, mga bata talagang tigas na ng Nako, ano. mantigas ng ulo. Buti hindi kayo bumili ng sasakyan nyo. Bumili ako. Binigay ko sa kapatid ko. Dahil ako ay may nervyos. May kaba sa pagmamaniho. May nervyos ako kasi ako ay may sakit ako sa puso. Ay, oo, delikado. Ako ay ninenervyos. Baka mamaya Hindi. magkabiglaan. Hindi katulad ng kailan nung ako nag-aaral dito sa Maynila. Itsura ng jeep na talagang kung mag-cut ay wala, bali wala. Ngayon, Talagang mapapaano ka, ano. Ibang-iba na ngayon yung takbuhan dito na sasakyan kaysa noon, ano. Noon malalayo pa, pag dilim-dilim, malalayo na sasakyan. Ngayon, umaga na. Ganun pa din. Naku, paano ko sabihin sa inyo hindi na nakukuha, wala nang paluan, wala nang buwan. Isusuka pa. Para sa Amerika, ganun. Hindi mo pwedeng kunin ang bata at ikaw ay
puso. Iabla ka. Oo, pag pinalo mo ng bata na nagkalatay, child abuse ka na. Sinabi. Masakit doon, yung iba maglalayas. Sabi- Paglayas, naubos yung kupit sa nanay, uuwi, babalik. Wala nang panggastos eh. Paano pa? Oo, sumbong sa tropa. No. Sasabihin. Advertising. Oo, ganito ba naman ang sa daan mo? Kasi Bakit? Walang- walang- Sisiksikan kayo sa taas, pwede naman sa ibabaw. Ay, di ba bayad ka? Wala. Dito sa ibabaw, sa Ay, sisiksikan sa paano pa ilalim. naman eh, nandito ang mga mananakay? Hindi, terminal yan eh. Ayun pala eh. Mapapasok ng ano yan, ang bus lane. Isa kapag ganitong oras talaga, uwi yan. Ayun naman. Kasanay ka na sa traffic eh. Sinabi mo. Eh yung ibang reklamador talaga. Eh, sapal pa naman nung kailan eh, ganyan eh. Ganun ito na ito. Issue traffic, issue Hindi nalapad ang kalsada. nadami ang sasakyan. Ari atay mag-asawa na eh. Aring Alexia. Dapat mag-boyfriend pa na. Tingnan mo naman yung motor. Oh. Ating ano. Salis-salis eh. Sinabi mo, pag nasagi mo, O, di ba? ano nasagi mo, ang bayad niyan ay kamot ng ulo. Totoo yun. Pasensya na ako kayo, wala naman ako Walang kita. walang kita. Tagal nyo pala sa ibang bansa, sir eh, no? Oh, 31 years, 6 years ako sa Chicago. At ako eh 30, ako eh megit na 25 years ako sa San Francisco. Tagal talaga. Biro mo ako 30, ako eh 13 taon. Aba, ako nung pumunta 28 anyos ako. Pagbalik mo, Pagkatapos nung 39, wala akong ipon. Happy-happy lamang. Punta sa buwan, ganon, drugs, dyan, marijuana, kay ganon. tinikman nyo lahat, ano? Oo, tinikma ba? Pero lang injection, tinikma mo lahat. Punta sa kung saan. Sa lahat na natikman nyo, paano yun, sir? Eh? Alin ang nagpabago sa inyo? Nung ako'y umidad ng 39 anyos, Doon ka na nag-isip. iniisip ko ang aking panlaban, ang aking nakaka-cure sa akin. Haharap ako sa salamin. Kinakausap ko ang salamin. Tatanungin ko ang salamin ang sarili ko. Ang sarili ko rin nasasagot. Ang sasabihin ko ano ang mapapala mo sa pagkakakuan mo ng kukana? Ay panandalian lang yan. Ay ang mahal. Itigil mo na at wala. Hindi tinigil ko. Ay 3 weeks naman. Hindi naman sa opisina ako nagkukukana. Pagkatapos ako bibigyan Biyernes. Ako hilong-hilo at ako kuana. Hay na hay. Biyernes, Sabado, ganun din. Linggo, pahinga. Lunes, iinom naman ako ng gamot ng pampahay naman na pag sinabi sa akin ng aking boss na take your pills. Po tayo na para ako nasa alapap. Anong pakiramdam na, sir?
Aba, hindi ako'y high na hindi ako nagugutom at ako'y ang trabaho ko sige. Kahit makulokohin, eh wala akong pakialam. Parang robot style no? Oo, ang bilis. Yari na yari. Yun namang aking tinetek na yun may pampa-reduce. Hindi, ang tanong doon, paano mo naiwasan yung mga ganun? Ay, naiwasan ko nung ako mga 38, 39. Ang akin laging sinasabi sa salamin, ano ang mangyayari sa iyo kung wala kang ipon? Ako ay from paycheck to paycheck. Akin bayad ng bills at 30 bayad ng apartment. Walang naipon na isang kusing. Sabi ko, ay tumatanda na. Ay baka mamaya, alam mo naman, pag tumanda na, ay wala na tatanggap sa isang trabaho. Di ako'y nag-start na ng mag-ipon ng pera. Mag-save. At ako ay inalis ko na yung mga bisyo. Ako'y talagang 3 linggo ako paikot-ikot. Almost na ako ay ma-hook sa drugs. Anong sasabihin? Pati boss ko sa akin nahingi ng marijuana. Pero malaking bagay yun sir na ba naiwasan nyo yun? Kasi nga nangyayari, marami ang nagda-drugs na dire-diretso. May mga kaibigan ako, ang tawag namin is si Flying Nun. From 2nd floor, sabi ko, ano nangyari sa ito kina-hospital? Akalain mo ba uminom ako ng, ang tawag doon ni Rax sa Kwan, ha? Ay ngayon ako ihubot-hubad na ako din ako sa toilet. At ako'y maliligo. May nakikita akong demonyo. Parang nagka-hallucinate. Sabi sa akin, ay nako, tumalong ka sa bintana at ikaw ay lumipad. Tapos pagtingin daw niya sa radya, may anghel, wag at ikaw ay mamamatay. Ang nanalo yung demonyo, tumalon sa bintana. Buti ikamot may puno, nasabit sa puno, kung hindi patay. Yun ang mahirap ano. Ganun pala ang mga tama ng ano. Oo, at saka yung isa, nagmamatyong ako, sabi ng magulang, yung anak kong iyan, kaya kami nagpunta dito, ayan nung kailan carrier lang yan, ay ngayon, natutong mag-drugs, akalain mo yan itama ng kutsilyo at puputulin ang kanyang tite. At lagi na sinasabi, may nag-uutos sa kanya, may nakikita siya na nagsasabing putulin mo ang titi mo, putulin mo. Hindi, ang ginawa nila, hawak-hawak daw nila ang kamay at kutsilyo. Tapos gumaling daw naman. Pero yang mga ganyan, ano mang gawin ng kaibigan mo at magulang mo, hindi ka titino. Nasa sarili mo na ano. Ayan, oo. Nasa control na ng sarili mo. Pag hindi mo paano yun sir nung nakalis na kayo dito, nasa ibang bansa na kayo, naiwasan nyo na talaga? Ayaw naman. Tsaka nagagastos ko, malaki na, nagpiprivacy na ako. Malaki. Wala nga akong ipon, puro ganyan. Ano gagawin mo? At ako naman, kaya naman ako natuto sa barkada. Talaga nagpapahamak talaga, barkada. Ayo, ay kasi sasabihin sa iyo, ay ikaw ipayak pati pooper. Ay naku, ano ba naman yan? Hindi ka marunong makisama. Ay pag natikman mo na may dire-diretso na. Diyos ko po, Panginoon. Kaya sabi ko nga sa iyo, ang hindi ko lang naranasan ay ang pag-i-inject. At ako'y takot sa ineksyon. Kamuntik pa na akong mamatay sa pagpapa ng pilturas. Ay akalain mo ako'y 2 araw na lumang
sa iyo. Kaya naman ako nakakapagsalita ng ganon. Kasi naranasan ko. O di sasabihin, may mag-i-istorya na, uy, alam mo, Viagra, ganon, 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 ha? Ay, ganon. Eh, siyempre, hindi mo naman naranasan. Hindi ikaw nakikinig lang. Hindi ka naman makapagsalita ng, oo nga, dahil hindi mo naman naranasan. Isang beses, tinikmang ko. Utang na, nanood ako ng porno. Nang pagpunoy ka ng porno ang titi mo tigas na. Para bagang ikaw habang binabati mo, para bagang ang feeling mo ay parang ikay binabalisaw-saw. Alam mo ba binabalisaw-saw? Yung hindi makalabas. Pagkatapos bigla kang lalabasan, putang ina, hirol ka sa sarap. Parang ikaw 12 anyos na babago kang nilalabasan. Pagkakasarap, sabi ko, putang ina. Tapos ako mahikat matulog ng bagay, tirik pa rin, no? Di ngayon, pag may nagkwento tungkol sa Viagra, di ako nasali. Kasi meron akong kontribusyon. Nasasabi ko putang ina, hayop na mga ito. Ay, ako'y may nervyos. Kaya ako'y sabi ko nga sa iyo, at saka alaman mo ang buhay ng tao, hindi mo masasabi. Pero minsan, parang gulong ng palad. Yan ang tunay. Meron kang kaibigang ikaw ang kung gulong siya ay nasa ibabaw. Pagkatapos maya-maya gumigilid na at ikaw na pumupunta sa ibabaw. Meron ganun. Hindi mo akalain na ikaw pupunta sa ibabaw. Kumbaga sa gulong, minsan nasa ilalim, minsan sa Oo, ibabaw. nasa ibabaw, nasa ilalim. Ay yung mga alaman mo mga sinot, akala may mga aristokratong ay ngayon nasa ilalim. Ikaw ngayon, kahit na hindi ka nasa ibabaw, at sasagilid ka ng ibabaw. Hindi maganda. Anong sasabihin mo? Akalain ko ba ang buhay ko'y magkakaganito? Minsan hindi mo inaasahan, ano? Oo. Pero, tandaan mo, hindi ko naman nilalahat. Pero kung hindi ako nakalabas ng Pilipinas, ay sa tingin ko, ay ako kuhan. Wala na. Ganun pa rin. Kumbaga nagpabago sa inyo talaga nung pag-alis nyo rito. Ayun naman. At saka marami kang natututunan na hindi ko naman sinasabi na kailangan mong pulutin lahat. Ang ibang ugali ng Amerikano, pupulutin mo na yung iba na inaakala mong akma. Hindi porque ugali nila iyon gagayanin. Hindi. Para bagay kay nakikibagay lang. Galing, no? Sasabihin mo. Di halos 31 years kayo sa... Mas matagal pa ang itinira ko sa Amerika kaysa sa itinira ko sa Pilipinas. Umuwi na ako at the year 2000. Nagsettle na ako, binili ko na yung condo kong yan. Nagkuha na ako. Tapos 5 taon akong ayaw ko nang magtrabaho. Wala pa akong kinikita. Ng mga
mga 62, tumatanggap na ako ng kuwan, ng Social Security. Yun. Ang sasabihin mo, oh, dahil na. Pero kung hindi ako nakalabas ng Pilipinas, naku, alam ko na mangyayari sa akin. Ay wala walang opportunity dito sa kuwan. Dito sa Pilipinas, para ko sabihin sa inyo. Dito pag pahila diskarte mo. Ay nako, wala. Gutom ano? Ang hirap dito, pag ikay nakadiscover ng isang bagay, akala mo iyong na tutularan naman. Hindi Gagayahin. katulad sa Amerika, pag ikay nakadiscover, i-apply mo. Walang kuwan yun. Walang kagaya. Walang gagawin. Pag gumaya, magbabayad ka ng ilang milyon. Pero maganda ano. Tsaka Kumbaga, kailan, kunwari ang sweldo ko 1,000, let's say 1,000 isang buwan, ang panahon yun, ay natatanggap ko lang yung mga 750. Meron binabayaran sa FICA, may binabayaran sa insurance, may binabayaran sa gano'n, may binabayaran. Sabi ko, ano ba naman ito? Pagkatapos pag ikay nag-overtime, at ikay nag-overtime at natakuha mo 1,000 sa overtime, mapapasa iyo ay 550 lamang, naki-uncle Sam na ang buwan. Kaya sabi ng boss ko, kung ikay mag-overtime mga 2 hours, mga 4 hours lang, kasi tataas ang iyong salary, magiging double taxation pa yon. Sabi ko, ganun ba? ganun. Oo. Ayun. Di ngayon, pagkakuha ngayon gano'n, di, kumisa na iinis ka na. Sabi ko, puta na yan, wala nang ginawa, kundi abulin na ba? Nako, sabi mo na, may kakilala naman kami. Ay, tingnan mo, under the table, 1,000 kayo, magkano nakukuha ninyo? 600 lamang. Ay, ano ngayon? Sabi naman namin, ang aming social security, may kita 1,000. Buwan-buwan. Ano sasabihin mo? Ano pinagkakaiba ng trabaho dito kuya at saka sa US? Halos pareho din. Mas madali pa ang trabaho doon. Doon ikon papasok kami. Wala na ang pasok namin alas 8. Di ba natapos na alas 5? Ha? 8 ng 8 hours. Ha? Ay, kunwari ikaw mag-aalas 5 na. Tapos may pinagagawa sa iyo. Ngayon hindi mo natapos. Ay sabihin mo, well, I have to go. It's already time to go home. Oh, no. It's time to go home. Pag sabi sa akin, you work, okay, I'm gonna finish this one. But, you have to pay me. Babayaran ka. Ano sasabihin mo? Saka doon, per ora. Ang isang, sa ngayon ha, ang oras, isang oras, $15 per hour. Per hour, hindi per day. Laki no? Oo. Dito magkano? 20 pesos. 620. A day. Per day mo pa yun. A day pa yon. Ay yung overtime mo. Oo. Aywan, kung magkano overtime. Doon ang overtime pag ikaw pag lumampas ka ng alas 5 at ikaw alas 6, ang tawag doon night differential. Time and a half. Pero pag ikaw ay nagtrabaho ng linggo, double time. Ayun ang pinagkakaiba no? Oo, at saka holiday, double time. Anong sasabihin mo? Kaya masarap sa Amerika, ang mahirap lang sa Amerika. Ayun nga, malungkot, wala ka namang masyadong gandoon ka na lamang.
siyempre, di magtitiis-tiis ka. Dahil kaya ka naman punta sa Amerika, hindi ka naman mayaman, hindi ka naman, oh. Pero naranasan ko, 1979, sabihin ng boss ko, Swiss. Hi, where are you going now? What do you mean you're going? On vacation for 2 weeks. Dahil may bayad yung 2 weeks. Sabi ko, I'll go to Europe. Sabi niya sa akin, why not go to Paris? Why not go to Paris? Yeah, I will. Punta ako sa Paris, punta ako sa London, punta ako sa Germany, punta ako na, balik na naman sa isang taon, ganun din. Ako na lamang, solo. Ang hindi ko lang nahidigan ay pagbili ng sasakyan. Ano, Oo nga, no? hindi pa tayo nasa kuwang pa lamang. Pasay pa lang to. Pasay. Pero malapit nang umiksit. Kaya sabi ko sa mga bata, sabi ko, alam mo, kahit may pangutang ang iyong pamasahe, umalis ka ng bansang Pilipinas, walang mangyayari sa iyo dito. Eh, bata ka pa. Di bali ko kimitan na. Ang problema mo lang naman doon, itirahan eh. Makikipag-roommate ka sa 3 o 4 na tao dahil para less. Walang problema ang pagkain. Ang nakakain ng mayaman, nakakain ng mahirap. Walang problema ang damit, ganun din. Kung mag-sale ng damit doon, 25%, 50%, kumisan 75%. Kulang na lang pamigay, no? Kulang lang ipamigay na. Eh dito okay na lang. Okay na. Ay, kung maaari nga lang, ako nga isa okay kung minsan namimili at mas matibay pa, hindi pa na nakupas. Mga pang maraming namimili sa ukay-ukay. Mga kolduroy. Pero yung ukay-ukay, marami na si Santi diyang Pilipino sa Salvation Army sa San Francisco. Dadalhin sa kanila ang bulto-bulto, yung donation. Minsan may nakikita porta sa bulsa mo. Ang ginagawa nila, yung mga item na katulad ng mga Gap, mga ganon, tinatago nila yung mga signature clothing, tinatago. Ibig sabihin yung okay nila, mga donation lang yan. Donation lang yan ng mga mayayaman at saka yung mga ayaw nang gamitin. Hindi ka maniniwala mga yan pag nalipat ng apartment, ayaw nang bitbitin ang kanilang mga gamit. Tinatamad na, isang huwag pong pagkakagastusan. Kuminsan pag panaog ko sa basement, makikita ko isang set na pinggan hindi pa nagagamit Buti hindi nyo naiisipan mag-uwi. No. Ang iniuwi ko yung pansarili, pero sasabihin mo yung mga benta. Sana naman ako hindi magtagal sa Soler. Ako'y minsan pumunta ng sa COD. Alas 9 ng gabi, umuwi ako ng Linggo, ng Martes ng hapon ng alas 6. Tagal ng hapon. Ay 100,000 libo naman ang dala ko.
Wala, pabanjing-banjing. Palipas oras lang ano. Oo. Alam kong malaking kwarta yon. Pero ano naman gagawin ko? Ayoko na may nag-i-enjoy. Kaya ang brother ko sinasabi sa akin, ikaw, ayaw mo ng kwarta, ang gusto mo laro. At tama nga naman. Tapos ako napunta dyan sa Ronquillo. Ako'y nananalo na. May katabi ako isang lalaki. Sabi sa akin, kayo ba'y marunong umuwi? Sabi ko, natural. Ako na, hindi pa kayo nauwi, malaki na ang panalo ninyo. Ay, hindi pa rin. Hanggang matalo yung panalo, pati talpog ang buong na. Ganon na nangyayari sa akin. Pleasure. Pero malaking kwarta yun. Iniisip ko naman yun ang kaligayahan. Oo, malaki. Sino bang may sabi pag ako nasakay sa taxi? Ay, pakuan ho matraffic ho Sabi ko, saan parte ng Maynila ang hindi matraffic? Ay kung meron lang helicopter, helicopter na ako sumakay. Oh, taong ito sino ba yung ayaw, sino ba yung gusto ng traffic? Ay din ako nasakay kahit Pasay Top. LRT yan. MRT. Ha? MRT. Oo nga, MRT dyan. Kabilis. Ako ay tinuruan ng driver. Isang driver na dyan ako sumakay. Huwag na lang ako mag-taxi. Dahil 4 years ako laging nagtataxi Sabi sa akin, magtataxi. Ay puro makuhan. Laki pa. Sabi sa akin matraffic pa. Pagkatapos may inip pa kayo. Pagkatapos malaki pa ang babayaran ninyo. Ay, mag-MRT na lang kayo. Pagkatapos LRT. Mabilis pa. Kaya nga siksika. Ilan na ang anak ninyo? Boy, marami. 8. Naku po, Panginoon ko. Lahat na may tapos na. Ay, wala pa. Nag-aaral pa karamihan. 5 estudyante ko ngayon. Ano, college na. Yung 3 college. 2 elementary. Ilan ang babae? 3, 5 lalaki. Alin ang matanda? Ay, lalaki. Ano ko? Alam mo sabi sa amin lagi, ang pangaral sa amin. Tuwi na kaming kakain. Bata pa kami. Hanggang sa kami lumaki na. Ang pangaral lagi sa amin ng aming tiya at saka ang aming magulang ay ganito. Sige, magtatapos kayo ng pag-aaral. Wala naman kayong mamanahin sa amin. Ngayon, kung gusto ninyo kaming tulungan at matapos kayo ng pag-aaral, kung kami tutulungan ninyo, salamat. Kung hindi, salamat din. Pero ito sasabihin ko sa inyo, kung kayo mag-aasawa, huwag kayong pipisan sa amin. Kumuha kayo ng inyong apartment. Kaya walang pumisan. Ayun na mother ko pasusundo yung anak, kapatid ko. Ay 20 minutes lang. Sasabi siya, uwi na kayo. Sabi ko, inay, ba't yung pinauwi? Hindi pa nakakaisang oras. At kung may mangyari dyan, sagutin ko pa sa magulang yan. Uwi na kayo. Akala ko naman nakagiliw na sa pabata. Di tapos na.
Pero mga aking magulang ko ay kinuha ko. Dinala ko sa San Francisco, pinagamot ko ang mata, pinaopera ko, ang mother ko ay pinaopera ko rin. Tapos sinuportahan ko 3 buwan. Hindi ako nagtrabaho, sinamahan ko. Sabi ko tatay na kayo umuwi na at ako na may magtatrabaho, wala na akong pera. Kaya alam mo, sabi ng magulang ko, ng mother ko, alaman mo yung ginawa mo sa amin, lampas bawi na ang ginawa mo sa amin ang iyong amatid. Hindi naman sabihan ka ng gano'n ng iyong magulang, kasi sila hindi nila ako inaasahan. Kasi ako nung nag-aaral, ako sabi ko gusto kong mag-medicine, ako ay nag-aaral sa literal ng pre-med, nakatapos ako, hindi ako mentor ng medicine. Tapos nag-aaral ako ng BS Chem sa FEU, tapos nagpunta ako sa UST, nagpatuloy ako, gumraduate ako ng Bachelor of Science. Pagkatapos sabi ko, tatay, ano aking gagawin? Sabi ko, ay gusto kong kumuha ng, sabi ng 2 kapatid, ako tatay, huwag na ninyong pag-aralin yan. Sabi sa akin, at iyan ho, pag iyan ho ay nagtrabaho at ay kumita ng kwarta, ay wala kayong makukuha kwarta, ibibigay ho lamang niya sa lalaki. Sabi ha, ngayon, sabi ng tatay, siya, mag-aaral ka na ng architecture. Hindi ho ako marunong mag-drawing, matututo ka rin, pero magastos ho, baka pag-ingay ko sa inyo kayo, bahala na, sige na. Nagbaliktad, ako ang nakatulong ng gusto kaysa sa kanila. Yung sinasabi, huwag masyadong underestimate sa tao. At saka ang isa pa, ang aking mga kapatid, yung isa natulungan ko, yung isa ganon. Ang nangyari ngayon, sila ay may tiwala sa akin. Alam mo kung bakit? Wala silang nakikita, may kasama akong lalaki. Nasasabihin yung lover ko, wala. Kaya kampante sila na kung ako'y mamatay, sa kanila mapapapunta ang aking kaunting kabuhayan. Mga kapatid niya. Kita mo yung isang 22 hectares na doon sa Mindoro, sa akin ay pinilagay ng pangalan dahil wala akong asawa. Ay sabi ko naman, nilagay sa pangalan ko. Ako nang nagastos. Putang ina, katulad ngayon. Ang binayaran ko 695,000. Tapos sa linggo, sa Martes, 520,000. Ay putang ina, aabutin ko pa ba yan? Ay di sa mga anak din ninyo mapapunta yan. Anong gagawin? Tapos hihingi ka ng pera. Alam mo sasabihin sa iyo, sa loob-loob ko ito mga puta na mga ito, parang nakakaloko ay hindi ka naman makatiis. Tapos nung kailan na sila may mga hanap buhay, ako'y nag-aaral otherwise may sweldo na, sabi pengin pera sweldo, wala, tatampalin pa ang kamay mo. Ngayon, kaya tandaan mong sasabihin ko sa iyo, yan ang una, nasa itaas, ang ikalaway itong bilog. Pag kami nagme-meeting, sasabihin ko, ako na magpapagawa, ako na bahala. Tahimik silang lahat. Big boss pala, big boss. Anong sasabihin mo? Ay kami naman ang magaling lang namin. Kami magkakapatid nag-aaway-away din. Pero
Kami ang magsisigaw, putang ina ka, walang iya ka, hayop ka. Sasabihin mo gano'n, 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 gano'n. Tapos sasabihin ng katulong, oy, kakain na. Oy, tayo na raw, kakain na raw tayo. O, tapos na. Change ang topic naman. Oo, gano'n. At saka kami, kaunting bagay na meron kaming inigay. Kami nagpapa-thank you. Ay, salamat ha. Nakaugalian na. Baga sa ano, yung mga ganong bagay. Ano nyo na yun, parang nakasanayan na yung mga ganon. Walang taniman na sama ng loob. Wala. Pagkakaraan eh wala. Hindi imik na isa o 2 buwan, maya-maya ay yan na. Kapit-kapit na naman. Tapos sasabihin ko ikaw, nung ikay may kwarta, akala mo ko ikay kung sino, hindi na ka makahingi, hindi na gano'n. Sasabi sa akin, ayop ka, sino may sabi sa'yo, gayon. Siya maya-maya, isa tayo na kumain. Oh. Aray ko. Parang ano na lang, no, Yung away, parang away aso na. Kaukawan ng kaukawan, maya-maya wala na. mahirap buno nito, 31 years. 31 eh. Ba, anong gagawin ko? 31 years, hindi, wala kayong uwi-uwi nun. Hindi naman nauwi. Nauwi ako every 4 years. Nainanawa na ako. Kasi kaya ako nananaw pa, bibili ako ng mga pasalubong. Ang ginagawa ko, doon na lang ako nagbabakasyon sa Europe. Punta ako sa Brazil at saka Argentina. Punta ako sa mga Korean, sa mga Denmark na yan. Ako lamang solo-solo. Anong sasabihin mo? Ay malakas ang loob ko. Pero mahina ang kuha ko. Ang sense of direction ko. Mahina. Pero malakas ang loob ko. Maski arumahan, papasukin ko. Ang basic meron akong hahanapin eh. Paikot-ikot eh. Yung pala eh, nandun last isang tabi. Hirap din yun, yung Alin? ikaw lang mag-isa. Ay, nakasanayan ko kasi sa Amerika, wala rin akong kapisan. Kasi kaya ako'y walang kapisan. Ayaw kong ako'y hihintayin. Ayaw kong magsasabing kayo magluto. Ayaw kong sasabihin ka na darating. Ayaw kong sasabihin nga kayo maglinis. Wala. At saka ako, meron time akong gusto kong umalis na dumating na maghuhubad-hubad agad ako. Tapos lulundag ako sa kama. Oh, ay kung ikay may kapisan, hindi mo magagawa yun. Oo nga na. At saka masarap na mahirap. Ang kasarapan lang doon, walang nakikialam sa iyo. Kung ikay nawawalan ng kwarta, wala kang pagbibintangan. Kung saan mo inilagay, wala. Soler na, soler. Soler tayo. At maganda-ganda ang buwan. Kahit ako'y natalo dyan ng kalaan ng kuwan, 100,000. Sabi na sa iyo na, ang buhay ng tao ay wag mong kakuanin talaga. Minsan nga yung aming mga hindi small ngayon iubod na ng yayaman. Yun pa yung mga ngat-nangat, ano. Oo. Kumbaga nung araw, kung alin pa yung pinaka mataas ang tingin sa kanila para umangat, pero yun ang bumaba. Oh, yun na nga. Parang sa amin no yan eh. Meron kaming classmate na Na yan.
Napakalaki ng ano namin na sabi nga namin makakapagtapos tong tao na to. Ayaw naman. May mararating kasi yung mga kapatid niya. Ano mga saka mga may lahi. Hmm. Kaya ako kesyo bata na yun, walang mararating sa buhay yan. Kesyo, kung saan yung suntukan, nandoon yan. Ano pa ako noon, mga grade 2, grade 3. Tapos siyempre, nagkaiba-iba ka, probinsya kami. Hanggat sa nagkanya-kanya na kaming takbuhan nung pag-graduate ng grade 6 kasi sa lugar namin. Maghapon ka mag-aaral sa Bicol. Kumbaga, maghapon ka mag-aaral, ang baon mo, kamuti lang. Nilaga. Natural. Sagig na nilaga. Saging na nilaga. Ay, yung mga ganyan, ikaw, naranasan din namin yan. Baon pa namin. Yung 5 sentimo sa bulaklak. Oo, naranasan. Kuminsan nga uubusan kami ng pagkain at hindi kami dumating sa pagkain. Gagawin namin yung lamig na kanin. Gagawin namin, bubusan namin ng mantika. Tapos ibubudbura namin ng asin siya. Kakainin namin. Minsan mantika na may asin. Oo nga, yun na nga. Oo. Yung buhay mahirap ay aming naranasan. At ang buhay mayaman ay naranasan din namin. Kaya, yan ang buhay. Huwag mo sasabihin na, ay, kami mahirap kayo. Mahirap din kami. Kung anong ginagawa niyo, ginagawa din namin yan nung kailan namin. Minsan may time na wala kang panangalian dahil walang baon. Oo, wala. Gagawin namin nun. Gagawin ko nun. Akit kami. Shoot kami sa mga kabundukan. Naghanap kayong mga bayabas. Yung bayabas. Pagbaba, wala na kaming bulpin. Wala na lapis. Nalaglag na. Pagkatapos pag kumain ka naman ng bayabas at sira ang iyong mga bagang, susuot naman ang kuwan ng buto. Yung buto, totoo yun. Nakasakit-sakit pag ikinagat mo. Sari-sari ng labas eh. Alam mo, masaya ang kuwan. Gusto ko ang life sa kuwan. Pupunta sa ilog, sa probinsya kasi, sagana talaga kami sa mga kamuting kahoy, saging. Singkamas. Pero tuwan-tuwa na kami noon na makabaon ng 25 sentimos. Nako, kamutya-mutya ng benching ko. Tapos, pagdating ng Biyernes, pag wala yung Nutriban, bulgur. Tigi isang takal kayong bulgur lahat. Ang laki-laki ng kalderon lutuan ng teacher. Kaya. Minsan may gatas pa. Yung gatas ginagawang pulburon. Ayaw naman. Yung kwan, yung clim. At saka mga kwan gagawang pulburo. Wala, naranasan ko yan. Naranasan kami na may mga tindahan, kami nangungupit. Talagang Grade 4 ako, nagbaon ako 2 piso, naubos. Kabibili ng guma-guma. Ginagawang Chinese garter. Chinese garter. Pag uwi ko, hataw ng sanga ng bayabas sinabot ko. Ay, Soler, bigyan mo naman ako ng kwarta at kaligayahan. Ngayon, itong buwan na to, hassle sa aming mga taxi to. Kita Ay, lahat naman Hindi, pag October talaga, kahit nun pa sa taxi, mahirap ang biyahe niyan. Uwian kasi yan eh. Pero pagtapos naman nitong October na to, pag tapak ng 15 ng November, kaya na yan. Bulaga ka na yan. Manawa ka sa pasayro. Ngayon wala talaga. Pumapatay sa amin dito gasolina. Natural. Tatasa naman sa linggo ay Lunes, Martes. Ayun naman, tumaas na naman. Paano may gera? Alaman mo na naman ang Israel.
ka maaari tinitingnan pa kung anong pambobombahin din eh. Hello. Diyos ko po. Isang oras. Taxi lamang Isang oras papunta dito. eh, pero kung walang kwan eh, hindi naman masyado. Katulad na eh, hindi ka na may kailangan pala. No. Pupubuksan pa yun. Kasi hindi naman na kailangan buksan yan. Sa Okada, hindi na binubuksan yan. Naamoy naman ng aso yan. O, tingnan mo. Oo. Ano ba ito? Yung ayaw ko yung driver namin madalang timba. Eh, Pinasok natin dito magmaniho, maghanap ng pasahero. Hindi yung magdala ka ng timba para ugasan mo ng ugasan taxi. kaya May karwas naman. sinabi mo. Meron ba sa Soleri sa New York kaya natalo sa akin? Hindi ka mag-iba, $11,000. Sa Sa Soler sa Dito? New York. New York! ah, Baka akala mo 11,000, ilagay mo na sa times 50, di mahigit na kalahating milyon. ano laki no. Oo. Ay wala tayong nagagawa. Ay wala namang magawa sa buhay. Nanlalalaki eh. Pag nilabasan ka na isang beses, eh, tama na. Ang gagawin mo. Yeah. Sige pa. Siya, di rin ako. Baka ako'y... Dito lang. Sana makuha mo lahat ng Oh. Salamat ha. Thank you. Oh. Sabihin mo naman, kuripot ko, burao. Thank you.